So for today's video nga is malungkot ako na medyo galit dahil meron akong na-receive na message at alam nyo ba, so mamaya ko na lang sasabihin sa inyo. Pero syempre nababasa nyo na din sa may title kung ano yung about dito sa may pag-uusapan natin ngayon. So hindi muna tayo magre-review ng online loan application. May gusto lang ako sa inyong i-share at sabihin na din lalo na sa mga nagbabalak umutang. At sa mga naka-experience na umutang at nabaon sa mga online loan application at talagang hindi na nakabayad. So para sa inyo to, at magsasabi na din ako ng mga tips at ibang ways kung ano yung dapat nyong gawin once na na-experience nyo ang pangaharas galing sa mga agents ng mga abusadong online loan application. Sana ay makatulong tong video na to kahit na konti para sa inyo. Pero syempre bago ang lahat is, kung bago ka pa lang dito sa my channel ko is, isubscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga susunod ko pang uploads. At kung ngayong araw ka naman nangangailangan na mauutangan online na may 0% interest sa may unang loan nyo, is pwede nyo i-consider ang pag-a-apply dyan sa mga links na inilagay ko sa description box sa baba at sa may comment section. Pero wag nyo kalimutang basahin ang loan details bago kayo mag-confirm ng loan nyo. At syempre, congratulations nga pala sa mga nanalo sa aking GCash giveaway. At kung gusto mong makasali is, kailangan lang lagi kang maging updated sa mga ina-upload ko dito sa my YouTube. At wag mo akong kalimutang i-PM sa may Facebook page ko para maisalin agad kita sa may susunod kong GCash giveaway. So every month yan na 1,000 pesos, kaya sumali ka na din. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina is may na-receive akong message sa may Facebook page ko. At medyo nalungkot lang ako sa may story niya at sa may experience niya dito sa may pag-uutang sa may online loan application. At mas masaklap is natapat pa sa may abusadong ola at mga grabing maningil na agent. So nag-share nga siya ng experience niya at sa loobin niya din dahil pati relasyon niya sa mga anak niya ay nagka-problema at dumating pa sa point na binlock siya ng mga anak niya dahil lang sa nabaon siya sa may utang dito nga sa mga ola na to. So nakakalungkot lang kasi dahil imbis na yung mga anak mo, yung pamilya mo, yung dumamay sa'yo at magpalakas ng loob mo, sila pa yung tatalikod sa'yo. So medyo nalungkot lang ako sa may part na yon. So hindi ko na pangangalanan yung nag-message sa akin, pero ang sabi niya sa akin is, isa po ako sa naharas nila kahit na nakabayad na ako. So gagawan ko ng loan application review itong inutangan niya na to at abangan nyo yan. So sobrang stress na nga daw siya nung time na yon at nasira ang relasyon nila ng mga anak niya at binlock nga siya. So syempre gaano kasakit yon sa isang magulang. So sa pagkakataon nga daw na yon na baon siya, sila sana ang sandigan niya pero hindi niya magawa dahil sobrang galit sila. Galit yung mga anak niya sa kanya. So sabi niya, kasalanan naman niya na mangutang siya sa may online. So meron naman siyang balak bayaran, kaso nga lang is nag-exceed na yung limit niya sa may GCash. So makakabayad na sana siya sa may mga online loan application. Kaso lang is naharas na nga siya ng sobra ng mga agents dahil alam naman natin na yung mga agents is akala natin talaga is mahaba yung term na ibibigay sa atin, pero ang totoo is short term lang na 7 days, 14 days, at wala pa nga minsan 7 days naniningil na sila kahit hindi mo pa due date. Ayun, nagpapasalamat siya dahil napanood niya tong video ko na to at nabuhayan siya ng loob dahil nalaman niya na hindi lang siya nag-iisa na hindi nakababayad sa may online loan application. At talagang naranasan ang text blast araw-araw at iba-iba ang number na tumatawag at nagte-text ng kung ano-anong masasakit na salita. At ang masaklap pa nun dahil lang sa 1,000, 2,000, ang kapalit na is panghihiya sa lahat ng kakilala mo at tinext ang lahat ng mga contact references mo kahit na hindi mo naman sila inilagay as contact references nga. So ayun, ang ginawa lang niya is talagang nag-pray siya. At syempre, kanino ba tayo hihingi ng lakas ng loob kundi sa Panginoon? Mag-pray tayo lagi, mag-pray kayo lagi. Lalo na kung na-experience nyo din yung ganito, na tinalikuran kayo nung malapit talaga sa inyo, kapamilya nyo, imbis na sila yung masandigan nyo at mahingan nyo ng tulong. Hindi man pinansyal, kundi pagmamahal
at mapagaan ang loob nyo. So, gano'ng kasakit yon na pagalitan ka ng anak mo? Napakahirap kasi no, na na-experience nyo na nga yan, na nalulungkot kayo, talagang di nyo na alam yung gagawin nyo, nai-stress kayo araw-araw, at nade-depress na talaga yung iba dahil hindi na nila alam kung saan sila kukuha ng pambayad nila. Tapos, tinatalikuran pa sila ng mga mahal nila sa buhay. So, ang mapapayo ko lang sa inyo is talagang mag-pray kayo, maging positibo kayo lagi na malalagpasan nyo din yan. At may kalalagyan din ang mga abusadong ola na yan. Makakarma din yung mga yan, na imbis na tulungan kayo na nangangailangan ng pera is lalo kayong nilulubog dahil sa may matataas na interest at mga hidden charges. Kaya mainam yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga online loan application na review para makita nyo kung maganda ba talaga yung isang online loan application nga o OLA. Yung mga lending company na yan na naglipa na nagsulputan sa may Google Play Store at App Store. Siyempre, para malaman nyo na din kung magkano talaga yung matatanggap nyo, kung mare-receive nyo ba ng buo, at yung totoong haba ng pagbabayad. So, wag kayong masilaw lang sa mga ads, sa mga sponsor na yan na nakikita nyo online. So, hindi po lahat totoo yan. Siyempre, ilalagay nila yung magaganda para maakit yung mga nangangailangan ng pera. Kaya, wag na wag muna kayong mag-click ng kahit na anong OLA hanggat hindi nyo pa napapanood yung mga online loan application na review. So, eto na nga yung i-share ko sa inyo, if ever, na maranasan nyo ulit ma-harass ng mga super babait na agents. Pero meron na din akong part 1, so eto nga yun. Pwede nyo panoorin yan at sundan yung mga tips na sinabi ko dyan. So, marami ding nagtatanong kung talagang nag-go home visit ba yung mga online loan application kapag hindi nabayaran. So, ito yung mga OLA na posibleng mag-home visit lang. So, ito is within or malapit lang sa may NCR. Kung kayo ay nandyan sa lugar na yan, pwede nila kayong mabisita. So, ito yung Digido, Una Cash, Cash Express, Cashmart, Cashalo, Home Credit. So, take note nga pala, yung Cashmart na to is nare-re-upload din yung video ko, kaya wag na wag kayo magpapapaniwala. At if ever na makita nyo din na nare-post yung video ko at ginawa nilang sponsored ads, ay i-PM nyo ako. At kung sakali naman na magkatotoong mapuntahan ka sa bahay nyo is makipagkita kayo sa barangay, wag sa may bahay nyo. Para magkaroon din kayo ng kasunduan at for sure, baka sila pa nga yung hulihin at tanungin ng mga nasa barangay dahil sa taas ng mga interes na ipinapatong nila. At next naman is, para malaman nyo kung talagang legit nga ba yung online loan application, ay basahin nyo muna yung mga review doon sa may application nila. So makikita nyo yon doon sa may App Store or Play Store bago nyo i-install. May nakalagay dyan na ratings. Tingnan nyo kung totoo ba or baka yung mga agents lang din yung nag-rate niyan. So lagi nyo tingnan yung most recent or most critical. So yan yung mga totoong naka-experience na. At hindi po lahat ng naka-register sa may SEC at CIC ay talagang legit. Kaya lagi kayo manood ng mga online loan application na review para hindi na kayo mahirapan at sumakit ang ulo nyo kung paano nyo babayaran. Pero meron din namang may option nun talaga, which is good din. Pero eto nga talaga kasi pagka na-allow nyo na yung mga hiningi nilang permission na ma-access, yung laman ng cellphone mo is automatic papasok na sa system nila yan. Pwede na nilang tingnan yang nasa may phone mo at magkakaroon ka na talaga ng record sa kanila. So kung merong option na delete, then maganda. Pero kung wala naman is wala talagang pag-asang ma-delete ang personal information mo. So ayun, basta ma-allow mo yung access na hinihingi nila, yung permission nila is hinayaan mo na silang halughugin yung laman ng cellphone mo. Kaya make sure nga na lagi pagka mag-a-apply kayo ng loan, tandaan nyo na dapat 4 o 5 lang yung nakasave sa my cellphone nyo para wala na silang mahaharas pa nakakilala nyo. At syempre, para maiwasan naman na ma-post kayo sa mga Facebook page or magawan kayo ng Facebook page, ay huwag nyong ilagay yung Facebook username nyo doon sa may application process. Lalo na kung may optional lang naman, ibig sabihin is hindi yun sapilitan. At huwag nyong ilagay yung pinaka-totoong name nyo sa may Facebook. Pwede kayong mag-isip ng ibang name or nickname. Basta wag full name ang ilalagay nyo para hindi kayo ma-search. At kung magpo-post naman kayo is i-friends nyo lang. So wag nyong ipapublic yung mga pinopost nyo at yung picture nyo. At pwede naman na i-private nyo lang yung Facebook nyo. Kung saan yung mga friends nyo lang talaga yung makakakita sa mga pinopost nyo.
At hindi din nila makikita yung mga nasa friend list mo. Or kung na-post ka naman na, pwede kang mag-deactivate ng... Pero kung na-post ka naman na, so ang gawin mo na lang is mag-deactivate ka ng Facebook mo at isa-isahin mong i-chat yung mga tao na i-chinat nila. Sabihin mo na nahack nila yung cellphone mo at hindi sila tumupad na private lang, sila lang ang makakaalam ng personal information nyo. So, ayun, sabihin nyo, isiniwalat nila yung ID nyo na isinend, yung selfie nyo. So, na-breach nila ang Data Privacy Act at pwede din sila makasuhan doon. So, kung gano'n naman yung ginawa sa inyo, huwag nyo nang bayaran yung inutang nyo dahil sobra-sobra naman yung kapalit at hindi na nila deserve ang bayaran. Pero kung legit naman yon at hindi ka talaga nakabayad is, kontakin mo sila, i-message nyo sila, at sabihin nyo kung kailan nyo sila babayaran. At pag may nakita kayo na legit na OLA, mag-stay na lang kayo dyan. Huwag na kayong lumipat pa sa ibang OLA at huwag na kayong mag-farm. Lalo na kung tapal-tapal naman na yung pinagloloanan nyo. So mag-stick lang kayo sa isa o dalawa, okay na yan. Lalo na kung legit. Dahil pag good payer ka dyan, matutulungan ka ng mga legit na OLA na yan sa oras ng pangangailangan mo. Ayun, kung wala ka pa talagang pambayad, ayaw mong ma-receive yung mga text nila is magpalit ka muna ng SIM card mo para hindi ka nila matawagan at ma-contact. So once na meron ka ng pambayad, pwede mo nang ibalik yung SIM mo at pwede mo na silang i-approach na babayaran mo na sila. So ayun, huwag kayong magpapaka-stress lalo na kung hindi naman legit yung nautangan nyo. At last naman, wag na wag kayong nag-a-accept ng loan confirmation, lalo na kung nakita nyo na pangit yung loan details, na sobrang bilis lang bayaran at sobrang laki ng nakakaltas, plus ang laki pa ng interest. Pag nakita nyo yun, wag nyo nang i-confirm. Yung iba kasi is kino-confirm pa, nagpa-farm pa. Tapos kapag naging stress na sila, magpo-post sila sa may Facebook na hinaharas sila. Samantalang nakita naman na yung loan details. So, ayun kasi ang mahirap sa iba, alam nang hindi nila kayang bayaran, is tinutuloy pa nila yung pangungutang. So, tanggalin po natin yung ganong mindset. So, utangin lang natin yung kaya nating bayaran at huwag tayong magtapal-tapal. So, yun lang sana is natulungan ko kayo sa simpleng video na to. Kaya nyo yan. Pray kayo. Malalagpasan nyo din yan.